Sorry po, sir. Wala po akong ginagawang masama. Pasensya na po. Ha? Wala! Kitang-kita ng mga mata ko yung ginagawa ninyo! Dad, tama na nga! Boyfriend ko po si Russell. Sorry po kung hindi ko po agad nasabi sa inyo. Pero mabait po na tao si Russell. I'm sure na pag nakilala niyo po siya, matatanggap niyo po siya para sa akin. Pero hindi yun dahilan, Tanya, para bastusin ka. At gawin na lahat ng mga bagay na mali. Tulad ng nakita ko kanina. Dad naman kasi, bakit hindi muna kayo kumatok bago pumasok sa kwarto ko? Ha? Yun talagang sasabihin mo sa akin? Dad, malaki na po ako. Alam ko na po yung tama sa mali. Hoy, ikaw gusto kong makita at makilala yung mga magulang mo. Kailangan bukas na bukas din dalhin mo sila dito. Ha? At kung hindi ko na ito papayagan makipagkita sa'yo. Tanda mo yan! Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Masusunod po. Mauuna na po ako. Ma, Nak, ang bango niyan, ma. Niluluto niyo, ah. ang bola pa tong anak ko. May kailangan ka, no? Ay, God bless you, anak. Ma, ini-invite po kayo nung daddy ni Tanya sa bahay nila. Okay lang po ba? Apa, oo naman. Kailan ba yun? Mamayang dinner time po. Naku naman, anak. Bakit ngayon mo lang sinabi? Agad-agad tapos mamayang gabi na? Aba, kailangan ko pa magluto ng kahit ano man lang makakain para may dala tayo kila Tanya. Tita, okay lang po. Don't bother. Tsaka magluluto rin po ako mamaya. Hindi pwede. Kailangan may dala kaming kahit ano man lang doon ni Russell. Nakakaya naman sa parents mo. Basta ako bahala. Okay? Tsaka isa pa po, ma. Kailangan sarapan niyo po yung luto niyo kasi medyo strict yung daddy ni Tanya. Ano ka ba naman? Nagdududa ka pa ba sa luto ko? Diyos ko, magaling ito magluto. Ikaw pa po. Thank you po, tita. Upo naman na kayo. Sige po. Sige po. Sige po. Hello po, tita. Hello, anak. Ayan, akin na po muna yan. Ayan, upo po muna kayo doon. Handayin ko lang po muna to.
Yan, pababa na rin po si Dad, nagbibihis na. Ma, Hmm. kinakabahan ako. Natakot ako sa tatay ni Tanya. Ano ka ba naman? Huwag kang kabahan kasi alam mo, pinalaki naman kita ng maayos. Kaya sigurado hindi tayo magpapahiya dito. Sit ka lang, ha? Kailangan gwapo ka. Tayo. Grabe yung banat mo. Oo nga. Okay din ang bahay ng girlfriend mo, no? Lagi ka pa pupunta dito. Last time. Good afternoon. Good afternoon po, Tito. Tita, Dad, let's eat lunch na po. Ika na. Ma, okay ka lang? Ba't parang hindi kayo mapakali kanina? Huwag mo sabing type mo yung dati ni Tanya. Hindi ka? Ano ka ba? Kasi na, nagulat lang ako. Oh. Kasi ang tatay ng Tanya, ex-boyfriend ko. Ano? Kailan pa? Gano'ng katagal? Yun kasi, 5 taon din kami niyan. Kaya naghiwalay din kami. Kati na sila. Teka na. Anyway. Konti lang na ka. Baka masobrahan ako. Baka magkasakit ako sa puso niyan. Kaya, alam mo naman, mahirap na. Bakit, Dad? Nagkasakit na po ba kayo sa puso dati? Oo. Sa sobrang pagmamahal ko sa dati kong girlfriend. Kaso, iniwan ako. Kahit binigay ko naman ng lahat, kaya ikaw hinay-hinay ka. Ito, Tanya. Bigay mo siya sa tatay mo. Sigurado magugustuhan niya yan. Para makalimutan naman niya yung pahit ng nakaraan. Alam mo, bihira lang yan. Hindi niya mahanap sa iba yan. Tama na. Let's eat na po. Ilan taon na ba, iho? At saan ka nag-aaral? 25 years old na po at same school lang po kami ni Tanya. Okay. So, nasaan yung dad mo? Si mama lang po yung nag-aalaga sa akin. Single mother po siya simula nung bata pa po ako. At hanggang ngayon, siya po yung nagtataguyod sa akin. Actually po, same po kayo eh. Di ba single father din po kayo? Yes. Pero, it doesn't matter. Basta responsable kang tao, nagiging okay naman ng lahat. Pero, ito ang tatandaan nyo. Maraming pagsubok sa buhay. Meron nga dyan. Yung iba nga dyan, iiwan ka na lang ng bigla, nang walang dahilan. Hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Hindi mo alam kung saan ka nagkulang. Pero, kailangan malugmok para maging matatag ka. Tama yan ng anak. Kailangan sa relasyon ninyong dalawa, magpakatatag kayo. Hindi pwedeng sumasukot